Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 821, habulin at patayin. Matapos habulin at patayin ang dalawang iyon, iisa na lang ang natitira sa langit. Nasaksihan niya ang lahat gamit ang sarili niyang mga mata at alam niya ang halos lahat ng sikreto ni Lin Fang. Nanginginig ang puso ni Duan Wuya, hindi niya maproseso ang lahat ng ito. Maaaring gamitin ni Lin Fang ang puso ng Jade Emperor at ikulong ang lahat. Hindi lang iyon, mayroon siyang tore na nagtataglay ng mabangis na hayop. Nagutos siya ng dalawang hayop, isang marahas na oso at isang rock na maaaring pumatay sa dalawang cultivator sa antas ng tiyan. Ang mga pamamaraan ni Lin Fang ay magpapanginag kay Duan Wuya. Ang puso ni Duan Wuya ay napuno ng walang katapusang lamig. Akala ko tatakas ka, sabi ni Lin Fang na walang kialam. Ang kalmadong si Lin Fang ay nakakatakot, ramdam ni Duan Wuya ang pamatay na intensyon ni Lin Fang sa mahinahon at walang malasakit na boses na iyon. Naiintindihan mo na kaya kong palayain ang sino man maliban sa iyo. Papatayin talaga kita. Alam ko, nakangiting sabi ni Duan Wuya at tumango. Lin Fang, naging napakalakas mo. Sa piling mo, hindi ko makakamit ang inner peace. Natarante si Lin Fang, naisip pa ba ni Duan Wuya na mabubuhay pa siya? Sa makatuwid, sasabihin ko sa lahat ng tao sa mundo na nakuha mo ang puso ng Jade Emperor dahil kailangan mong mamatay. Magiging payapa at panatag ang loob ko kung mamatay ka, sinabi ni Duan Wuya na parang naiintindihan niya ang iniisip ni Lin Fang. Sumimangot si Lin Fang, nakakagulat na umaarte si Duan Wuya na parang makakatakas siya. Sa tingin mo ba makakatakas ka ng buhay? Tanong ni Lin Fang. Hindi niya maintindihan kung bakit parang confident si Duan Wuya. Matangkad nang umiti si Duan Wuya at iniunat ang kanyang braso, sa kanyang kamay ay lumitaw ang madilim na lang. Lumilitaw na ito ay lumalaki. Pagkaraan ng ilang sandali ay umupo si Duan Wuya sa loob ng Lin Fang. Ang mga kayamanan na pag-aari ng mga cultivator ng zone ay hindi kasing simple ng pag-unawa gaya ng iniisip mo. Kahit na nakakuha ka ng isa, hindi mo ito lubos na mauunawaan kaagad. Patuloy kong ginagamit ang lang na ito mula nang makuha ko ito. Mukhang nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang lang ay hindi lamang isang sandata, ito ay isang bagay na lumilipad. Tumisi si Duan Wuya. Pinalapot niya ang mas dalisay na chinang lumitaw ang napakaraming misteryosong marka, mga banal na marka. Magkita tayo. Masayang sabi ni Duan Wuya. Lumitaw ang isang nakasisilaw na liwanag at sa isang iglap, ang lang ay bumakas sa kalangitan. Sa isang iglap, naglakbay na si Dan Wuya sa abot tanaw. Natigilan si Lin Fang. Hindi katakataka na si Duan Wuya ay kumilos ng may kumpiyansa. Ito ay dahil mayroon siyang mapanglo na lang. Itinatago niya ang mga lihim ng lang sa buong panahon dahil hinulaan niya na kailangan niyang harapin si Lin Fang at kailangan niyang tumakas kung gusto niyang mabuhay. Iginalaw ni Lin Fang ang kanyang braso, kumalat ang mga dagandong sa hangin habang ang oso ay lumipad pabalik sa tore. Pagkatapos ay biglang tumalon si Lin Fang sa likod ng rock at sinabing, habulin mo siya. Nagsimulang ay pakpak ng rock ang mga pakpak nito at isang nakakatakot na hayop na chi ang bumalot sa lugar. Nakuha ni Lin Fang ang palasyo ng Jade Emperor at walang makakaalam tungkol dito. Kailangan niyang habulin at patayin si Duan Wuya kung hindi ay kakalat ang balita at lahat ng nasa rehiyon ng Ganyu ay gustong patayin si Lin Fang at nakawin ang kanyang mga kayamanan. Si Duan Wuya ay hindi gaanong kalmado at hiwalay sa kanyang pagtingin. Nakaupo sa kanyang madilim na lang, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay mukhang solemna at seryoso. Noon, si Lin Fang ay mas mahina kaysa sa kanya. Si Duan Wuya ay hindi natakot sa kanya at dati ay nakikipaglaro sa kanya. Ngayon, iba na ang mga pangyayari, hindi na kayang kumilos ng ganoon si Duan Wuya dahil natatakot siya kay Lin Fang. Maaaring patayin siya ni Lin Fang. Tulad ng sinabi niya kay Lin Fang, kung hindi mamatay si Lin Fang, mabubuhay siya sa takot sa buong buhay niya. Naramdaman ni Duan Wuya ang isang beast chi sa kanyang likuran, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas malakas. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang napakalaking maalamat na rock na nakakakuha sa kanya. Ito ay hindi kapani-paniwalang mabilis, ang dalawang pakpak nito ay pumuputok sa hindi kapani-paniwalang lakas. Mas mabilis ito sa sinakyan niyang lang, lalo na't hindi pa niya gaanong makontrol ang lang. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang lang at pinabilis ang kanyang bilis. Kumikislap ang mga nakakasilaw na ilaw. Lalong naging kakaiba ang lang habang nanginginig ang kapaligiran. Sa isang kisap mata, muling nawala si Duan Wuya sa abot tanaw. Kung napanatili ni Duan Wuya ang bilis na iyon, hindi siya maaabutan ng rock, ngunit hindi sapat ang lakas ni Duan Wuya upang patuloy na i-condensing ang purong chi sa antas na iyon. Sa maikling panahon, ang Tian level rock ay nagsimulang muli kay Duan Wuya. Si Duan Wuya ay mukhang takot na takot. Kalokohan, isang rock. Ang bilis nito ay hindi kapani-paniwala. Mukhang hindi makakatakas si Duan Wuya. Kailangan kong marating ang East Sea Dragon Palace bago ko maubos lahat ng purong chi reserves ko. Naisip ni Duan Wuya habang nananatiling determinado. Hanggat maaari niyang gawing maliwanag ang mga banal na marka ng lang, maaari niyang iwasan si Lin Fang. Kailangan lang ni Duan Wuya na panatilihin ang isang tiyak na distansya sa pagitan nila. Kung nagawa ni Duan Wuya iyon at makarating sa East Sea Dragon Palace, tiyak na mamamatay si Lin Fang. Si Lin Fang ay patuloy na nakatayo sa likod ng rock. Nagmistulang matalas na espada ang buong katawan niya, handa siyang umatake.
Kailangan lang niyang makalapit kay Duan Wuya at mapapatay niya ito. Sa ganoong bilis, nilisan na nila ang malawak at tiwangwang na lugar at pumasok sa rehiyon ng Ganyu. Mayroong 18 imperyo na may karaniwang kalidad ngunit kontrolado din nila ang maraming imperyo. Ang bawat isa sa 18 imperyong iyon ay lubhang maimpluwensyahan at makapangyarihan. Ang East Sea Empire ay isa sa kanila at walang hangganan. Mayroon itong 3 imperyong may mababang kalidad sa ilalim ng kanyang jurisdiction at ang mga imperyong iyon ay maraming bansang nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ang East Sea Empire ay napakalakas, ibig sabihin, salamat sa East Sea Dragon Palace na, sa isang tiyak na lawak, ay namumuno sa imperyo. Ang Dragon Palace ay matatagpuan sa itaas ng East Sea. Ito ay isang napakalaki, kahanga-hanga, matayog at kahangahangang isla. Mukha itong mystical gaya ng magical. Sa lahat ng mga gusali, mayroong 5 na partikular na kahanga-hanga. 4 sa kanila ay nasa hilaga, timog, silangan at kanluran na ginagawang hindi kapani-paniwalang malawak ang gitna. Sa sandaling iyon, sa gitnang gusaling iyon, may isang batong entablado na may mga tao. Naglalaro sila ng chess pero hindi naman sila ganoon ka-motivate. Nakatitig lang sila sa laro. Dinala ng ating Purple Golden Dragon King ang mga taong iyon sa mahiwagang mundo matagal na ang nakalipas. Bakit wala tayong balita sa kanila? Sabi ng isang middle-aged na lalaki na nakasuot ng dragon robe na mukhang nag-aalala. Mabuti na lang siguro kung magtatagal sila sa misteryosong mundo. Nangangahulugan ito na nakakakuha sila ng mga kayamanan. Naalala mo ba nung nagpunta tayo dun last time? Nasa atin ang kanilang mga alahas sa kaluluwa, kahit na may mga namatay, si Aojiao at ang iba pa ay buhay pa, kaya dapat ay nangangaso pa rin sila ng mga kayamanan. Sabi ng iba, ang mga nakapasok sa mahiwagang mundo ay iniwan ang kanilang mga kayamanan ng kaluluwa bago pumasok upang malaman ng iba kung sila ay buhay pa o hindi. Kahit na ang mga kaluluwang hiyas ng pinakamalakas na disipulo ay hindi nasira, sila ay natigil sa palasyo ni Lin Feng magpakailanman. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 822, pagpatay kay Duan Wuya. Pagkatapos ng 2 araw na pagtakbo, si Duan Wuya ay namutla na. Ano man ang mangyari, hindi siya nakatakas mula kay Lin Feng. Gusto siyang patayin ni Lin Feng ano man ang mangyari. Pareho nilang batid na isa lang sa 2 ang mabubuhay pagkatapos nito. Ipinagpatuloy ni Duan Wuya ang paghampas ng kanyang lang sa kanyang mga kamay upang mapabilis ang kanyang bilis. Ang mga banal na marka sa lang ay nakasisilaw at si Duan Wuya ay nakarating sa rehiyon ng Ganyu ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang dalisay na chi ay hindi na kayang paganahin ang lang sa ganap nito. Kung hindi, nagawa niyang makatakas. Ang purong chi reserves ni Duan Wuya ay halos walang laman pagkatapos ng 2 araw. Sa ganoong bilis, kailangan ko ng 2 pang oras upang marating ang East Sea Dragon Palace at ang aking purong chi reserves ay tatagal lamang ng sapat na tagal ng 2 oras. Naisip ni Duan Wuya na sinusubukang kontrolin ang kanyang dalisay na chi. Sa kasamaang palad, mas mabagal siya ngayon at ang rock ay papalapit ng papalapit. Walang pagpipilian si Duan Wuya kundi ang magpumiglas para sa kanyang buhay. Si Lin Feng ay, tulad ng dati, nakatayo sa likod ng rock at ang kanyang buong katawan ay parang isang espada. Mukhang hindi nagbago ang kalagayan niya sa 2 araw na iyon. Hindi siya gumagalaw, ni hindi niya pinaikit ang kanyang mga mata. Desperado si Duan Wuya nang lingunin niya si Lin Feng. Walang sino man ang nakaimpluwensya kay Lin Feng sa sandaling ito, si Duan Wuya ay kailangang mamatay para sa kanyang ginawa sa nakaraan. Narating na nila ang East Sea Empire. Si Duan Wuya ay lumilipad pababa sa pag-asang maakit ang atensyon ng mga tao. Maraming tao sa lupa ang nanunood sa 2 silhouette ngunit matapos maramdaman ang Tianqi level rock, walang gustong makialam. Ang hanging likha ng mga pakpak ng rock ay parang mga labahas sa kanilang katawan. Hindi rin may sigaw ni Duan Wuya ang sikreto ni Lin Feng ng magulo dahil kailangan niyang tumuon sa kanyang kaligtasan at maging maingat. Ang pakikipag-usap ay makakaabala lamang sa kanya. Napakaraming naabot ni Duan Wuya sa buhay na ito, paano siya mamamatay ngayon? Balang araw, makokontrol niya ang East Sea Dragon Palace at magiging pinuno ng East Sea Empire. Ang mga gusali ng lumulutang na isla ay lumitaw sa larangan ng pangitain ni Duan Wuya. Napakalawak ng isla. Biglang nakaramdam ulit ng pag-asa si Duan Wuya. Huminga siya ng malalim. Gumamit siya ng sobrang lakas na halos hindi na siya pahinga. Gusto niyang sumigaw ngunit wala siyang lakas para sumigaw. Biz. Isang nakakatakot na bagyo ang sumalakay sa kapaligiran dahil sa mga pakpak ng rock. Maraming tao sa isla ang nagtaas ng ulo nang maramdaman nila ito at makita ang pagtugis. Nagamit na ni Duan Wuya ang kanyang huling piraso ng purong chi ngunit hindi na niya magawang lumiwanag ang mga banal na marka. Isang hagong na tunog ang kumalat sa hangin habang ang lang ay umusad ng kaunti pa. Malapit nang dumating si Duan Wuya sa hilagang palasyo. Mayroong napakalakas na Tian level cultivator sa loob. Biz. Ziz. Ang Tian level rock ay hindi kumibo habang sinusundan nito si Duan Wuya. Kung magkamali si Lin Feng sa teritoryo ng East Sea Dragon Palace, mamamatay siya. Ano man ang mangyari, kailangang patayin ni Lin Feng si Duan Wuya. Duan Wuya. Sa wakas, pagdating nila sa hilagang palasyo, nakilala ng ilang tao si Duan Wuya. Tinanong ng ilang tao sa langit si Duan Wuya, ano ang nangyayari? Si Duan Wuya ay mukhang nakamamatay na mapatla.
Hindi siya umimik at nakimiti na lang sa harap nila. Alam ni Duan Wuya na ang iilang taong iyon ay napapahamak. Gaya ng inaasahan, namatay ang mga taong iyon sa mga kuko ng rock makalipas ang 2 segundo. Sagipin mo ako. Ginamit ni Duan Wuya ang lahat ng kanyang dalisay na chi para sumigaw ng malakas, humihingi ng tulong. Agad siyang nahulog sa lang. Gayunpaman, narinig siya ng mga tao mula sa malayo. Ha? Ano ang nangyayari? Narinig ng ilang level cultivator ng Tian ang kanyang boses at tumayo sa isang kisap mata at bumangon sa hangin. Nagulat sila nang makita nila si Duan Wuya dahil bumalik siya mula sa misteryosong mundo at higit pa doon, mag-isa at hinabol ng kung sino. Tumigil ka, ilang silhouette ang lumitaw sa harap ng rock. Ang chi nito ay sumalakay sa buong kapaligiran, ito ay napakatalas, ang mga pakpak nito ay napakatalas din. Kumalat sa hangin ang mga dagandong, isa sa mga cultivator sa antas ng Tian ay nasample ng rock at naitulak sa malayo. Bukod pa rito, tumalon si Lin Feng mula sa likod ng rock sa sandaling iyon. Ang chi ng 1,000,000 espada ay lumitaw sa kapaligiran at tila ang kanyang buong katawan ay naging isang espada. Sino ang nang-ahas na dumating upang magdulot ng kaguluhan sa aking palasyo? Sa di kalayuan, isang nakakatakot na boses ang kumalat sa hangin na tumatagos sa eardrums ni Lin Feng, kaya sobrang sakit. Gayunpaman, ang sword energy ni Lin Feng ay kasing lakas ng dati at kasing silaw. Sword formula, man at sword fusion, ang katawan ni Lin Feng ay naging espada. Tila siya at ang kanyang espada ay naging isa. Nakuha ni Lin Feng ang jade. Slash. Ang nakakatakot na espada na si Chi ay tumama sa kanyang likod. Umiling si Duan Wuya mula ulo hanggang paa at hindi na makapagsalita. Patay na siya. Gusto mong mamatay. Galit na sigaw ng boses sa di kalayuan. Nakapagtataka, may nang-ahas na pumasok sa East Sea Dragon Palace at patayin ang kanilang mga tao. Anong kahihiyan para sa kanilang grupo? Boom! Ang rock ay binomba ang ilang Tian level cultivator at lumipad pabalik sa Lin Feng. Pagkatapos ay hinawakan siya nito at umalis muli ng buong bilis. Saan ka pupunta? Isang silhouette ang dumating ng mabilis. Nakipagkamay ang tao at sa isang iglap, lumitaw ang mga berdeng kabaong. Inilunsad nila si Lin Feng, kung mahuli nila siya, malamang namamatay siya. Tumalikod ang rock at binasag ang mga kabaong gamit ang mga kuko nito. Kahit na hindi ito ang alagang hayop ni Lin Feng, lubos nitong naunawaan na ang nakababatang kapatid nito at ang relasyon ni Lin Feng ay hindi kapani-paniwala. Kung namatay si Lin Feng, magagalit ang kanilang ina. Ang mga kabaong ay naging mga baging na pumapalibot sa mga pakpak ng rock at sinubukang pigilan ito sa paglipad. Tanga. Break. Sigaw ng cultivator na may mga kabaong. Parang dragon ang boses nila. Gusto nilang patayin ang Tian level rock. Krr. Krr. May lumabas na dugo habang nagsimulang mawalan ng balahibo ang rock, na dahan-dahang bumagsak mula sa langit. Naglabas ng galit na galit ang rock. Isang nakakatakot na liwanag ang bumungad sa paligid nito nang muli nitong ay pakpak ang kanyang mga pakpak. Maaari pa rin itong lumipad sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang nakasuot ng dragon robe ay hindi pa handa para doon. Masyadong malakas ang Tian level beast na iyon. Malubhang nasugatan ang mga pakpak nito ngunit maaari pa rin itong lumipad sa ibabaw nito sa buong bilis nito. Ang dragon robe na nakasuot ng cultivator ay hindi na nakahabol sa kanya. Gayunpaman, kumbinsido siya na ang rock ay hindi makakalipad ng matagal. Tumalon siya patungo sa rock at pagkatapos ay narinig ang isang boses sa kanyang likuran. Chingmo, anong nangyayari? Nasugatan na ang rock, hindi na makakalipad ng matagal. Mayroon itong berdeng kabaong na dragon na chi sa katawan nito kaya dapat itong habulin at patayin. Galit na sigaw ng Chingmo Dragon King. Sa isang iglap, maraming tao ang nagsimulang humabol sa rock. Pagkatapos nito, hinawakan ni Chingmo ang madilim na lang sa langit at sinigawan ng mga cultivator na naglalaro ng chess. May sumalakay sa ating palasyo at pinatay ang isa sa mga disipulo ng hari ng dragon na kulay lila. Gaano ka makamatapang? Ang mga taong iyon ay natulala. Ang Purple Golden Dragon King ay isa sa mga namumuno sa mga isla, kay mapangahas. Inilagay ni Chingmo ang madilim na lang sa harap niya at tumingin sa loob. Natulala siya. Ang iba ay namang harin, napakagandang kayamanan. Iyon ay bulong ni Chingmo. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo, sinulyapan ng iba at sinabi. Isang mahalagang kayamanan mula sa mahiwagang mundo. Galing sa misteryosong mundo ang kakapatay lang, tuluyan na silang umalis sa misteryosong mundo. Gayunpaman, bakit siya hinabol hanggang mamatay? Anong nangyari? Nakuha ni Lin Feng ang jade. Naalala ni Chingmo, nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Ang humabol sa kanya ay tinawag na Lin Feng, nakapasok din siya sa mahiwagang mundo at nakuha ang jade. Jade Emperor. Sabay-sabay na sabi ng mga taong iyon. Tumibok ang kanilang mga puso. Sa katunayan, ang mga salita ni Duan Wuya ay talagang nangangahulugan na si Lin Feng ay nakakuha ng isa sa mga kayamanan ng Jade Emperor, alinman sa isang napakalakas na sandata o isang hindi kapani-paniwalang kasanayan. Hindi nila alam na sinadya ni Duan Wuya na sabihin na nakuha ni Lin Feng ang palasyo ng Jade Emperor. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 823, Pagtaas.
Ang mga mula sa East Sea Dragon Palace ay hindi gaanong nakakaalam tungkol sa Jade Emperor ngunit alam nila na ang mga tao mula sa Jade Heaven ay kanyang mga supling. Maaari rin nilang hulaan na ang libingan ng dakilang emperador na siyang misteryosong mundo ay ang ninuno ng Jade Heaven. Dahil sa pag-unawa na ito, ang malalakas na cultivator mula sa East Sea Dragon Palace ay nagbigay ng partikular na atensyon sa mga mula sa Jade Heaven. Noong sinabi ni Duan Wuya ang salitang Jade, naisip nila agad ang Jade Emperor. Kahit na hindi nila nahulaan ng tama kung ano ang ibig sabihin ni Duan Wuya, at least alam nila na ang libingan ng emperador ay natuklasan at ang pumatay kay Duan Wuya ay tinawag na Linfang. Na nakuha ni Linfang ang isa sa mga kayamanan ng Jade Emperor. Ang pinatay ay isang Zuan level cultivator at ang disipulo ng Purple Golden Dragon. Bumalik siya sa Dragon Palace ngunit ang iba pa, kabilang ang mga cultivator sa antas ng Tian, ay hindi pa. Sabi ni Qingmo sa iba, na nagpasimangot sa kanila. May nangyaring kakilakilabot. Hinuhulaan nila ang sitwasyon. Lumitaw ang libingan ng emperador at malamang na may nangyaring kakilakilabot pagkatapos. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari. Nangangaso pa ba sila ng kayamanan? Bakit buo pa rin ang kanilang kaluluwang hiyas? Ibig sabihin ay buhay pa sila, ngunit marahil ay naipit sila sa palasyo ng emperador. Patuloy na sinabi ni Qingmo, habulin mo siya. Kung mahuhuli natin siya, mauunawaan natin ang buong kwento. Talaga, kailangan natin siyang mahuli. Bumaling ang kanilang mga mata sa umaatres na si Linfang. Napakabilis, maraming tao mula sa East Sea Dragon Palace ang bumangon sa ere. Isang nakakatakot na chi ang lumulutang sa kanilang paligid. Maraming mga cultivator sa antas ng Tian sa mga taong iyon. Kasabay nito, ang iba mula sa loob ng East Sea Dragon Palace ay nagsimulang mag-imbestiga kay Linfang. Nais nilang malaman ang lahat tungkol sa kanya. Ang rock ay nasugatan ni Qingmo ngunit maaari pa rin itong lumipad. Ang mga pakpak nito ay dumudugo ng husto at ito ay nawawalan ng altitude. Bumalik ka sa tore at magpahinga ka para gumaling ka, sinabi ni Linfang sa rock. Ibinalik niya ang bato sa tore at lumipad ang sarili. Hindi nagtagal ay bumagsak siya sa lupa sa gitna ng East Sea Empire at naglakad papunta sa gitna ng karamihan. Ang ekonomiya sa average na kalidad ng mga imperyo ay umuunlad kaya mayroong mga tao sa lahat ng dako. Sa East Sea, ang East Sea Dragon Palace ay halos parang isang banal na lugar. Ito ay tulad ng lawa ng Tianqi Empire ngunit hindi naramdaman ni Linfang na hanggan ng East Sea Empire. Kahit nasa gitna siya ng mga tao, mabilis pa rin siyang gumagalaw. Kailangan niyang umalis sa East Sea Empire sa lalong madaling panahon. Binago ni Linfang ang kanyang chi at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Sa isang iglap, ganap na nagbago si Linfang at naging ibang tao. Medyo dilaw ang itsura niya na parang may sakit. Iyon mismo ang maskarang nakuha niya sa matanda noon. Hindi nagtagal bago lumipad ang napakalakas na chi sa itaas ng ulo ni Linfang. Mabilis ang mga taong iyon, maaaring hindi ganoon kadaling umalis sa imperyo. Ang tanging bagay na pinahahalagahan ni Linfang ay si Duan Wuya ay walang oras na magsabi ng anuman bago ang kanyang kamatayan. Inisip na lang ng mga tao na nakuha niya ang isa sa mga kayamanan ng Jade Emperor. Kung nagawang sabihin ni Duan Wuya na nakuha ni Linfang ang buong palasyo ng emperador, ang mga kahihinatnan ay talagang nakakatakot. Ang mga Zun cultivator ng East Sea Dragon Palace ay lalabas sana upang patayin siya. Ang mga tao sa langit ay patuloy na umiikot sa langit habang sinisiyasat nila ang lupa. Nagpa siya si Linfang na maglakad ng mas mabagal, tulad ng ibang mga normal na tao. Normal ang lakad niya at paminsan-minsan ay napapasulyap siya sa mga tao sa langit, mukhang gulat na parang hindi niya alam ang nangyayari. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nag-alala si Linfang. Ang mga taong iyon ay hindi na lumilipad sa paligid, sa halip ay nakatitig sila sa lupa mula sa langit na para bang sigurado silang nakarating na si Linfang. Kung hindi pa niya naisuot ang maskara ay makikita na siya ng mga ito. Sa katunayan, ganoon talaga, nararamdaman nila ang chi na iniwan ni Qingmo ngunit ito ay napakahina. Gayunpaman, sapat na para sa kanila na malaman na nakarating na si Linfang. Ang problema lang ay hindi nila siya makilala. Nawala ang rock at hindi na namin makita si Linfang kahit saan. Marahil ay gumagamit siya ng isang espesyal na panlilinlang. Isang Tian level cultivator ang nagmungkahi pagkatapos magmuni-muni sandali. Nandoon pa rin ang chi ni Qingmo ngunit mahina, na nangangahulugan na si Linfang o ang rock ay nasa gitna ng karamihan. Siguro ang Tian level rock ay naging tao. Lahat, maghiwa-hiwalay. Biglang tumunog ang malamig na boses. Isang matinding pressure ang sumalakay sa karamihan, na ikinagulat ng karamihan. Ang malalakas na cultivator ng East Sea Dragon Palace ay sobrang brutal. Walang nang ahas na saktan o suwayan sila. Hindi nagtagal at nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga tao. Maraming tao kaya medyo magulo ang mga pangyayari. Nararamdaman ng malalakas na cultivator ang paggalaw ng chinang ang isa sa kanila ay tumuro sa isang direksyon at nagsabi. Ayan, habulin mo ang taong iyon, ang chi ay nanggagaling doon. Tumigil ang lahat sa lakad. Sumigaw ang taong iyon ng napakalakas na nagpayanag sa buong kapaligiran. Lahat, tumakas, papatayin tayo ng mga tao sa East Sea Dragon Palace. May sumigaw at nagsimulang magpanik ang lahat. Mamatay. Sigaw ng galit na boses sa langit. Kaagad pagkatapos, binomba ng isang kamay ang kapaligiran at bumagsak sa ilang tao na ikinamatay nila.
na lalong nagpataranta sa mga tao. Ang pinuno ng grupo, isang Tian-level cultivator, ay ham-attack ng mahabang mukha. Nagiging masyadong magulo ang mga bagay, sa mga ganitong pagkakataon ay magiging napakahirap na hanapin si Lin Fang. Lumapag sa lupa ang grupo at nagkahiwa-hiwalay. Ang mga cultivator sa antas ng Tian ay lumipat sa direksyon kung saan huli nilang naramdaman ang enerhiya. Kumunat ang noo nila at naglakad sa ibang direksyon. Dumaan sila sa isang pader ngunit wala silang nakitang tao. Sa kabilang panig ng pader ay may nakaupo sa lupa. Para silang walang tirahan. Ikaw, may nakita ka bang naglalakad dito? Tanong ng isang Tian-level cultivator habang nakatitig sa taong iyon sa lupa. Itinaas nila ang kanilang ulo, ang kanilang mukha ay dilaw at may sakit. Ang kanilang chi ay napakahina din. May nakita akong dumaan. Sabi ng mukhang may sakit. Ang Tian-level cultivator ay tumingin sa malayo sa isang libingan at gumawa ng ilang hakbang, ngunit huminto muli. Nagkaroon ng problema, lumalayo siya ngunit humihina na naman ang chi ni Chingmo. Isang ideya ang biglang sumagi sa kanya, lumingon siya at kumikislap ang matatalim na ilaw sa kanyang mga mata. Nagpa siya siyang maglakad pabalik sa mukhang may sakit na taong iyon. Gayunpaman, isang silhouette lang ang nakita niya sa kanyang harapan na may nakakatakot na enerhiya. May nakakatakot na itim na kamay na nakatutok sa kanyang ulo. Ikaw. Galit na sigaw ng Tian-level cultivator habang hinaharangan ng pag-atake gamit ang kanyang bisig. Ngunit nang maabot ng kamay ang kanyang braso, naputol ang kanyang braso at bumagsak ang kamay sa kanyang ulo. Kumalat ang nakamamatay na enerhiya sa kanyang buong katawan at kinaagnasan ang kanyang katawan. Siya pagkatapos ay naging nahihilati. Hindi niya nagawang harangan ang pag-atake. Ang silhouette na iyon ay walang iba kundi si Lin Fang, at nagawa niyang patayin ang Tian-level cultivator sa isang kisap mata dahil sa kanyang windwalk agility technique. Pagkatapos, lumipat siya pabalik sa kabilang panig ng dingding. Boom boom. Isang nakakatakot na chi ang sumalakay sa buong kapaligiran, mas maraming tao ang sumisira sa pader at tumatakbo sa direksyong iyon. Gayunpaman, pagdating nila sa kabilang panig ng pader, wala silang nakitang tao, kahit na ang natitirang chi. Lahat ng tao doon ay normal na naglalakad o nagmamadaling gumawa ng kani-kanilang mga bagay. Nataranta ang grupo ng malalakas na cultivator. Hindi lahat ay nakakaramdam ng chi ni Chingmo. Sa grupong iyon ng mga tao, ang tanging nakakaramdam ng chi ni Chingmo ay ang Tian-level cultivator na kamamatay lang ni Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 824, Hunting. Isang silhouette ang nakasakay sa asul na alon sa hangin, nakasuot siya ng dragon robe. Nakatayo sila sa itaas ng East Sea na mukhang walang pakialam. Ang mga alon sa ilalim ng kanilang mga paa ay kumikilos kasabay ng hangin. Maraming tao ang nakapaligid sa kanya, lahat ay nakasuot ng dragon robe ngunit iba't ibang kulay. Mukha silang marangal at maharlika sa kanilang sariling paraan, ang kanilang chi ay mahusay tulad ng sa mga bayani. Nakapagtataka, bukod sa Purple Golden Dragon King, may dalawa pang Dragon King kasama si Chingmo. Sa pagitan ng tatlong dragon na hari, si Chingmo ang may pinakamababang katayuan. Ang iba ay ang mga cultivator ng Zune Dragon at ang pinuno ng pangunahing gitnang palasyo ng dragon. Ang palasyong iyon ay natagpuan sa gitna ng iba pang apat, ang Dragon Ruler. Nabalitaan ng Dragon Ruler na may nakakuha ng isa sa mga kayamanan ng Jade Emperor at labis na interesado. Sa ganoong kataas na antas, pinangarap niyang maging isang tunay na emperador. Inaasahan niya na balang araw ay mamumuno siya sa kontinente at maging isa sa mga emperador ng kontinente. Kung gayon ang rehiyon ng Ganyu ay magiging isang maliit na teritoryo sa kanyang paningin. Ang mga kayamanan ng Jade Emperor ay tiyak na naglalaman ng imperial na chi na magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Kahit na siya ang Dragon Ruler, hinangaan niya ang emperador. Sa mata ng mga tunay na emperador, ang iba ay hindi gaanong mahalaga. Siyempre, noon, ang demonyong emperador ay exception, mayroon siyang kapangyarihan na durugan ng Jade Emperor at takutin ang lahat ng iba pa sa kontinente ng siyam na ulap. Chingmo, nakaalis na ba ang mga cultivator mula sa apat na palasyo ng dragon? Tanong ng Dragon Ruler habang nakatingin kay Chingmo. Bahagya siyang yumuko at sumagot ng may paggalang. Dragon Ruler, umalis na sila at hinahanap si Lin Fang. Hulihin natin siya ng buhay. Sige. Sabi ng Dragon Ruler habang tumatango, at pagkatapos ay idinagdag. Tandaan, walang makakaalam tungkol sa kayamanan, lahat ng nakakaalam ay dapat tumahimik. And you guys can't chase him yourself, otherwise, it will raise suspecha. Nakakaintindi kami. Sabi ni Chingmo at ng iba pa. Kailangan nilang manatiling kalmado at hiwalay sa mahalagang sandali na ito. Kailangan nilang manatiling tahimik tungkol sa sikreto ni Lin Fang. Ang mga kayamanan ng emperador ay kailangang kunin ng East Sea Dragon Palace. Hindi nila maaaring ipaalam sa iba pang maimpluwensyang grupo ang tungkol sa kayamanan. Kung hindi, magsisimula ang isang malaking digmaan. Ang pagkuha kay Lin Fang ay magiging mas mahirap kung alam ito ng ibang tao. Dahil dito ang mga tao sa East Sea Dragon Palace ay naging maingat at maingat. Hindi sila masyadong nag-alala, ipinadala nila ang apat na general ng dragon na pangalawang pinakamalakas na cultivator sa rehiyon, pagkatapos mismo ng mga hari ng dragon. Bukod dito, dinala rin nila ang apat na mga hayop ng Dragon King. Sila ay mga cultivator na nakarating sa tuktok ng Zuan Chi layer at nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang mga hayop sa antas ng Tian kasama nila.
Hinding-hindi sila matatakasan ni Lin Feng. Hindi nagpapakita si Lin Feng dahil alam niya na ang mga tao mula sa East Sea Dragon Palace ay nasa lahat ng dako sa imperyo at hinahanap siya. Hindi na siya lumipad sa langit mula nang iligpit ang rock, ngayon ay umaasa na lamang siya sa hanging balak niyang tumakbo ng mas mabilis. Hindi siya naglakas loob na huminto kahit isang segundo. Napapaligiran ng lahat ng malalakas na cultivator na ito mula sa East Sea Dragon Palace, ang sitwasyon ay lubhang mapanganib para sa kanya. Pagkaraan ng kalahating araw, nagawa ni Lin Feng na umalis sa East Sea Empire at nakarating sa isang malawak na gubat, ngunit hindi pa rin siya makapagpahinga. Roar! Sa abot tanaw, isang mabangis na hayop ang umungal at isang nakakatakot na chi ang naramdaman. Nagulat si Lin Feng at hinatak ang mahabang mukha. Tumakbo si Lin Feng patungo sa isang makakapal na palumpong at ibinaon ang sarili sa loob. Nararamdaman niyang papalapit ang hayop na si Chi. Nagdilim ang kanyang mga mata at naging kulay abo ang mundo sa kanyang paligid. Roar! Patuloy na kumakalat ang mga dagandong habang maririnig na ngayon ang mga kaluskos. Nabasag ang mga piraso ng kahoy sa lupa hindi kalayuan sa shrubberry kung saan nagtatago si Lin Feng. Isang malupit at mabangis na mukhang baha na dragon ang lumitaw. Mabagal itong naglalakad at nakakatakot ang chi na ibinuga nito. Isang cultivator na nakasuot ng dragon robe ang nakasakay sa dragon, malamang nagaling sila sa East Sea Dragon Palace. Shit! Eto na naman sila. Sinumpa si Lin Feng. Maaaring maramdaman ng halimaw na iyon o maging ng cultivator sa likod nito ang kanyang chi. Nakikita ni Lin Feng ang lahat sa kanyang ulo at nakikita na ang nakasakay sa baha na dragon ay may hawak na sibat ng dragon. Dahan-dahan silang naglakad palapit sa kanya. Nakaramdam ng kaba si Lin Feng, kailangan niyang maghanda para sa pinakamasama. Hindi niya magagamit ang palasyo ng Jade Emperor maliban kung sigurado siyang may kukulong niya ang kanyang kalaban at kailangang tiyakin na walang tao sa paligid, kung hindi ay makikita nila ito at kailangan niyang gumamit ng isa sa kanyang pinaka-nakakatakot na pamamaraan at maging demonyo na naman. Sa di kalayuan, ang malakas na cultivator ay nakarinig ng isang tunog at biglang tumalikod, tumalon mula sa dragon at nagsimulang tumakbo ng buong bilis. Ang kanyang mga damit ay nagliliyab ng galit sa hangin. Tumingin saglit ang hayop sa palumpong at saka tumalikod at sinundan din ng malakas na cultivator. Ginamit ni Lin Feng ang pagkakataong umatras. Ang malakas na cultivator ay natakot sa tunog na iyon, tila hindi siya handa. Mabilis na tumakbo si Lin Feng at hindi nagtagal ay umalis sa gubat. Dumating siya sa isang malaking kalsada at isang nayon na hindi kalayuan. May mga kabayo at isang grupo ng mga tao sa kalsada na patungo sa lungsod, mukhang isang seremonya ng kasal. Sa sandaling iyon, tumingin si Lin Feng sa langit at nakita ang isang itim na tuldok na papalapit. Isa itong flood dragon na may silhouette na nakasuot ng dragon robe na naman. Insenso. Sinulyapan ni Lin Feng ang seremonya ng kasal, tumalon pasulong at nagpatuloy sa hangin. Nagpakawala siya ng wind intent na naging matulis at malakas na pakpak. Napapikit ang mga tao sa seremonya ng kasal dahil sa hangin. Mabilis na huminto ang hangin at nagpatuloy sila sa paglalakad. Anong kakaibang hangin? Naisip ng mga taong iyon. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa harap ng kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, sa sedan na upuan na dala ang nobya, may lumitaw na iba. Si Lin Feng. Inilagay ni Lin Feng ang kanyang kamay sa bibig ng nobya at sinabi, "Huwag kang magingay. Mananatili lang ako dito ng ilang segundo." Tumanggo ang magandang nobya at inalis ni Lin Feng ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig. Ang babaeng iyon ay mukhang mabilis, dalisay at inosente. Kahit wedding ceremony niya iyon, hindi siya nakangiti. Kabaligtaran talaga nito, may luha sa kanyang mga mata. Pinilit ba siyang magpakasal? Tumingin ang babae kay Lin Feng ngunit walang sinabi. Mabango talaga siya na nagpaginhawa kay Lin Feng. Eksakto nang maamoy niya ang kanyang pabango, tumayo si Lin Feng, umaasa siyang matatakpan ng kanyang amoy at hindi siya mahanap ng mga kaaway. Tumigil na kayong lahat. May sumigaw sa labas. Biglang nagpanik si Lin Feng at huminto sa paghinga. Tumingin ang babae kay Lin Feng at kumislap ang kanyang mga mata na parang may naiintindihan siya. Ang galit na general ng dragon sa labas ay nakatingin sa sedan na upuan at dahan-daang naglakad patungo dito. Walang nang ahas na pigilan siya nang maramdaman nila ang kanyang hindi kapani-paniwalang chi. Dumating ang general ng dragon sa tabi ng upuan ng sedan at binuksan ang mga kurtina, tumingin siya sa loob at nakita niya ang isang maganda at payat na babae na nakasuot ng damit pangkasal. Siya ay nakatingin sa kanya ng napaka-curious ngunit medyo kinakabahan. Inalis ng general ng dragon ang kanyang kamay sa mga kurtina at tumalikod. Naglakad siya patungo sa kanyang baha na dragon at muling tumalon sa langit. Pagkatapos ay nawala siya sa abot tanaw. "Pwede ka nang lumabas," sabi ng babae pagkaalis ng Dragon General. Namumula siya. Lumabas si Lin Feng mula sa likuran ng kanyang pulang damit pangkasal at tumayo. "Maraming salamat," nahihiyang sabi ni Lin Feng. Karaniwang hindi niya ilalagay ang isang tao sa ganoong sitwasyon, ngunit dahil sa mga pangyayari, wala siyang pagpipilian. Kung natagpuan siya ng general ng dragon, maaaring namatay siya. Si Lin Feng ay nagsimulang umalis sa sedan na upuan ngunit hinawakan ng babae ang kanyang braso. "Na-offend mo ang mga tao mula sa East Sea Dragon Palace, pero naglakas loob ka pa ring lumabas." Tumingin si Lin Feng sa kanya at sinabi, "Kilala mo sila. Siyempre, namumuno sila sa East Sea Empire, sinasamba sila ng lahat sa rehiyon."
Sabi ng babae, medyo nakaka-flatter pero parang kakaiba ang tono ng pananalita niya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 825, ang kabaliwan ni Linfang. Kahit na sinasabi mo na ang lahat ay sumasamba sa kanila sa rehiyon, mula sa paraan ng pananalita mo, mayroon akong impresyon na hindi mo sila kinatatakutan. Marahil, hindi mo sila gusto. Bulong ni Linfang. Tumingin ang babae kay Linfang, nanginginig ang kanyang mga labi ngunit nanatiling tahimik. Pagkatapos ay sinabi niya, naghahari rin sila sa teritoryong ito, walang sino mang maglalakas loob na saktan sila dito. Napakatapang mo, ngayon na nasaktan mo sila dapat kang manatili dito. Kung aalis ka, may hahanapin ka. Dapat mong hintayin hanggang makarating tayo sa nayon para tumakas. Kumikislap ang mga mata ni Linfang habang tumanggo ito pabalik sa kanya. Napakaswerte niya sa pagkakataong ito. 2 beses na siyang nakaiwas sa isang sakuna at ngayon ay nakahanap na siya ng taong handang magtago sa kanya. Nag-usap sandali si Linfang at ang babae. Nalaman niya kung bakit hindi ginagalang ng babae ang mga tao mula sa East Sea Dragon Palace. Tila, siya ay mula sa ibang nayon na hindi kalayuan sa isang ito at pinipilit na magpakasal. Ang mga nagpilit sa kanyang pamilya na tanggapin ang kasal ay kinailangan dahil sa kanilang impluensya. Isa sa mga miyembro ng kanilang nayon ay sumali sa East Sea Dragon Palace at ginamit ang impluensyang iyon upang palakasin ang kanyang buong nayon. Ngayon ay sinisiraan nila ang lahat sa mga kalapit na nayon. Huminga ng mahabang buntong hininga si Linfang. Saan man siya magpunta, ang mga taong may kapangyarihan at impluensya ay laging nambubuli sa mahihina. Kung tutulungan kitang lutasin ang isyong iyon, may susubok bang maghiganti? Tanong ni Linfang. Walang silbi. Ang gustong pilitin ng kasal ko ay ang nakatatandang kapatid ng miyembro ng East Sea Dragon Palace. Kaya personal din na dadating sa kasalang nakababatang kapatid. Narinig ko na siya ay napakalakas at umabot na sa tuktok ng Zuan Chi layer. Sa nayon na iyon, walang makakalaban sa kanya. Parang nanlumo ang babae habang umiiling at nakangiti ng pilit. Nanatiling tahimik si Linfang. Makalipas ang maikling panahon, dumating ang mga tao sa nayon. Naramdaman ni Linfang ang paligid at napansin na may ilang tao mula sa East Sea Dragon Palace. Naglalakad sila sa paligid ng nayon na parang alam nilang hanapin si Linfang. Dumating ang bridal party sa labas ng isang napakalaking manor, kung saan maraming tao ang naghihintay para salubungin ang nobya. May iba pang tumabi na mukhang proud na suot ang kanilang dragon robe. May nagbukas ng pinto ng sedan chair at lumabas ang nobya. Ang isa sa mga disipulo ng East Sea Dragon Palace ay tumingin sa kanyang mukha at tumanggo. Siya ay sapat na maganda para sa kanyang kapwa alagad. Bro, masarap ang taste mo, sinabi ng isang binata sa isa pa bago idinagdag. Dapat mo rin akong tulungang maghanap ng babae. Ang iyong paglilinang ay mas mahalaga. Sagot ng binata habang umiiling. Sumagot ang kuya, tama ka. Magkapatid tayo kaya walang kompetisyon sa pagitan mo at ako. Pagkatapos ay tumingin siya sa babae at sumigaw. Bilisan mo at puntahan mo ang iyong tiyuhin. Napatingin sa kanya ang dalaga at sinabi. Magkapatid kayong dalawa kaya kung pakakasalan mo ako, siya ang magiging bayaw ko. Dapat ngayon pa lang tayo nagpakilala. Tumahimik ka, galit na sigaw ng binata habang naglalakad palapit sa kanya. Agad niyang sinampal ang mukha niya dahilan para damyugo ang bibig niya. Sabi niya, may guts ka, ang aking kapatid ay isang alagad ng East Sea Dragon Palace, maswerte ka nang makita siya. Higit pa riyan, maglakas loob kang hindi gumalang sa kanya. Pumunta ka at batiin ang iyong tiyuhin. Nagtawanan ng mga tao sa paligid nila. Hindi nila inisip na ito ay bastos, ang pagiging miyembro ng East Sea Dragon Palace ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Tumingin ang babae sa kanyang magiging asawa at malamig na ngumiti habang sumisigaw. Gusto mo ba ng asawa o alipin? Nanatiling tahimik ang lalaki. Naiinis na siya. Kung hindi lang siya maganda, hinding-hindi niya gugustuhin pakasalan siya. Tinatanggap kita bilang asawa ko, karangalan iyon para sa iyo. Huwag kang kumilos ng walang hiya ngayon at baka pagsisisihan mo ito sa ating honeymoon. Malamig na sagot ng lalaki pero parang galit na galit ang babae. Ang mapagmataas na mukhang binata ay nagulat nang makita ang mga taong ito, bigla siyang nawala ang kanyang pagmamataas at yumuko sa harap ng mga ito at sinabi. Hello teachers. Mga guro. Ang mga tao ay namangha. Ang mga taong iyon ay dapat na mga pangunahing disipulo ng East Sea Dragon Palace, mayroon silang napakataas na katayuan sa lipunan. Hindi inakala ng nobyo na ang kanyang kasal ay makakaakit ng napakaraming malalakas na cultivator mula sa East Sea Dragon Palace. Ngayon ay medyo natakot siya. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong ginagawa. Walang pakialam na sabi ng isa sa kanila. Parang hindi nila na-appreciate ang kasal niya. Napatingin sila sa sedan na upuan at sa mga tao sa paligid. Parang may hinahanap sila. Maraming tao ang nakapalibot sa upuan. Tumanggo ang nobyo at muling tumingin sa nobya. Siya pagkatapos ay sumigaw ng galit. Ito ang mga malalakas na cultivator mula sa East Sea Dragon Palace, bilisan mo at batiin sila ng may paggalang. Tanga, sabi ng dalaga. Nagulat ang lalaki, itinaas niya ang kanyang kamay at naghanda sa paghampas sa kanya. Huwag. Galit na sabi ng nasa background. Huminto ang kamay ng lalaki nang may makitang isang binata na papalapit sa kanya. Sino ka at sino ang nagbigay daan sa iyo na ibuka ang iyong bibig?
Iritadong sabi ng lalaki habang naglalakad patungo kay Linfang. Walang sinabi si Linfang. Lumapit sa kanya ang lalaki at nagtaas ng kamay. Gayunpaman, isang kamay ang gumalaw ng napakabilis at pinaalis ang nobyo. At ikaw na maliit na duwag, sino ang nagpahintulot sa iyong magpakasal? Nanunuya si Linfang. Natahimik ang babae habang hindi gumagalaw na nakatitig kay Linfang. Binuhat ng nobyo ang sarili at naglakad patungo kay Linfang na nagsasabing, "Hindi mo ba alam kung sino ako? Ikaw." Mapanuksong sabi ni Linfang. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamay habang ang disipulo ay ngumiti sa malamig na paraan. Pagkatapos ay naglabas si Linfang ng ilang nakakatakot na chi na umabot sa pinakatuktok ng layer ng Zuan Chi. Tuluyan ang nagbago ang mukha ng babae. Gusto niyang sigawan siya at babalaan ngunit hindi siya naging mabilis. Itinaas niya ang kanyang braso para harangin ang pag-atake ni Linfang ngunit narinig ang basag na tunog ng mga sirang buto. Nadurog ang kanyang braso at natangay siya sa pagtake. Marahas na tumibok ang puso ng lahat. Sino yung lalaking yon? Ang nobya ay natigilan, siya ay nasa ilalim ng impresyon na si Linfang ay isang taga-nayon o isang katulad niya na nakasakit sa East Sea Dragon Palace. Hindi niya akalain na napakalakas ni Linfang. Isang henyo. Ang ibig mong sabihin ay isang piraso ng basura. Sinumpa si Linfang. Ilang silhouette ang kumikislap. Bumungad sa kanyang harapan ang mukhang mayabang na binata at ilang iba pa. Malamig silang nakatingin sa kanya habang sinasabi nila, "Naglakas loob ka bang salakayin ng mga tao mula sa East Sea Dragon Palace? Ganoon ba kaganda ang East Sea Dragon Palace? Marami na akong napatay sa kanila. Pero syempre, wala akong balak na pumatay pa." Pagkatapos ay sumuntok muli si Linfang. Sa pagkakataong ito, ang mga dagandong ay maririnig sa lahat ng dako habang ang kanyang pag-atake ay inaapi ang lahat. Ang kanilang mga mukha ay mabilis na napuno ng panghihinayang, ngunit wala silang oras upang gumawa ng anuman dahil sila ay namatay kaagad. Lumabas ang apoy mula sa katawan ni Linfang habang tinatapakan niya ang lupa. Ang nobyo, ang kanyang mga kaibigan at miyembro ng pamilya sa likod niya ay sinindihan sa apoy. Hindi maapula ang partikular na apoy na iyon. Hindi nagtagal bago sila naging abo. Nakakatakot. Naisip ng ilang tao na hindi makapagsalita. Sino siya? Galit na galit siya. Ang mga cultivator sa langit ay nanunood sa eksena ngunit hindi siya sinubukang pigilan. Tahimik nilang pinagmamasdan ang mga taong nasusunog hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay biglang bumangon si Linfang sa hangin na mukhang mayabang. Galit na galit siyang sumigaw. "Napakaganda ba ng East Sea Dragon Palace? Tingnan mo kung gaano karaming tao ang ipinadala nila para patayin ako." Pagkatapos ay naging swordlight si Linfang at pinutol ang lahat ng nanunood na cultivator. Pagkatapos, nawala si Linfang sa abot tanaw. Habulin mo siya. Ilang silhouette ang kumikislap. Lahat sila ay miyembro ng East Sea Dragon Palace at kinilala na si Linfang. Natigilan ang dalaga habang pinagmamasdan ang silhouette na mawala sa abot tanaw. Hinding-hindi niya makakalimutan ang sandaling iyon.